Para sa karagdagang update, kaugnay pa rin sa nangyaring sunog sa isang pabrika sa Valenzuela City, may news to go si Mark Salazar. Mark. Kara, bagamat kahapon pang 6:47 na ideklarang fire out ang sunog dito sa Valenzuela, ay hanggang sa mga oras na ito ay unti-unti pang bumubungad ang mukha ng trahedya na nangyaring sunog na ito dahil kaninang 7:30 Kara ay 18 bodies pa yung nailabas mula sa nasunog na factory at dagdag ito sa tatlong nakuha na kahapon, bringing the number to 21. At kung tama yung numero ng nagpalistang mga kaanak na nawawala nilang mahal sa buhay na umano'y nagtrabaho sa loob ng nasunog na factory, ay meron pang 42 katawan na maaaring nasa loob pa at biktima ng sunog. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang pagdating ng mga rescuers, retrieval operation groups para matunton ang bawat sulok ng factory na nasusunog. Ang problema, Kara, malaki pang portion ng nasunog na factory ay masangsang pa ang amoy at patuloy ang pag-usok. Kaya hindi ito matutuntun pa ng retrieval operation. Kaya kanilang pinalilipas pa ng kauntiang oras. Nasa loob din ng factory ang SOCO para tumulong sa kung anumang kagyat na identification na pwedeng gawin habang ang mga kamag-anak ay nag-iintay sa Maysan Barangay Hall para mag-abang ng anumang kalalabasan ng retrieval operation dito at mula doon ay mag-identify ng kanilang mga kaanak, Kara. Okay, Mark, kahapon may ilang mga rumesponde dyan na nahimatay dahil sa nakakasulasok nga na nausok dyan. Dyan sa kinalalagyan mo, ramdam din ba yung paninikip ng dibdib at saka yung sobrang usok? Nako, lahat kami dito na media, although tinanggal ko lang yung takip kong panyo dahil magla-live na tayo, pero lahat dito nakatakip. Pero imaginein mo, nasa labas pa kami ng compound. Yung mga tinutukoy mong rescuer na nanggagaling sa loob ay direktang nakakalanghap. Imaginein mo naman ang tsinelas na nasusunog. Right. Hindi ito isang tsinelas lamang, kundi napakaraming tsinelas, masangsang. Kanina, around 7 o'clock, merong isang pulis nga, in fact, na itinakbo sa ospital dahil nawalan siya ng malay. Maaring ito'y dahil daw sa puyat, sa magdamagang trabaho at masangsang na amoy sa loob. Nawala ka namang any portion of the compound na makakalanghap ka ng sariwang hangin. At nai-imagine namin yan dahil kung sa labas nga ay masakit na ang dibdib ng media na nakaabang lamang, lalo na sila sa loob. Bagamat meron naman silang mga takip sa ilong, pero kung talagang ang hangin ay saturated ng chemical ay hindi sapat. Dahil wala naman ako nakikita rito, halimbawa ay naka-gas mask na merong oxygen tank. Wala namang ganun, kundi yung talagang pantakip lamang sa parang surgical mask lamang na kanilang binabasa every now and then para mairaos nila yung kanilang operasyon sa loob, Kara. Mark, paano yung mga residente? Kung meron bang mga community sa paligid niya, nalalanghap din ba nila ito? Delikado lalo na ito sa baga ng mga maliliit na bata, yung nasusunog na goma. This is an industrial site. Itong Tatalon Street na ito ay magkakatabi ng mga factory at medyo detached ng konti yung mga communities. Merong espasyo para hindi nila rektang maamoy yung nanggagaling pang usok hanggang sa mga oras na ito. Pero syempre ibang usapang kahapon nung habang nasa kasagsagan ng pagliyab ng factory na ito na talagang makapal ang itim na usok na dala ng hangin hanggang sa kanilang mga komunidad. Pero sa mga oras na ito, Kara, yung panakanaka na usok ay talagang ang nakaapektuhan na lamang nito ay yung mga rescuers, unang-una sila. Pangalawa, yung mga media na nakaantabay para tumingin mag-abang ng update dahil nga kagaya ng sinabi ko, there are 42 other bodies. Kung tama yung palista ng mga kaanak na nawawala nila mahal sa buhay, ang kailangan pang makuha mula sa loob ng factory. Mark, nakakabahala yung 42 bodies, yung 42 victims sa isang sunog. Base sa investigasyon na isinagawa ng Bureau of Fire Protection, may sapat bang fire exits yung factory na yan? Bakit umabot sa napakarami yung mga natrap doon sa loob ng sunog?
hindi pa sila nagbibigay ng definite official findings ng kanilang initial investigation. Halimbawa kung anong pinagmula ng apoy at kung bakit gano'n na nangyari dahil marami rin sa namatay rito, Kara, ay because of suffocation. Doon na inabot ng masunog ang katawan dahil una munang bumagsak because of suffocation dahil sa chemical. Pero may mga pauna silang sinasabi na kapansin-pansin, for example, yung second floor, Right. kung saan maraming bangkay na nakuha this morning, ay mga may riles yung, May rehas, bintana oo. at iisa lang daw ang entrance at exit. Oo, pero yung mga bagay na yon hindi pa nila nirule out, wala pa silang binibigay na definite na liability o anumang paglabag sa building code. Aabangan natin yan. Kasama yan sa aabangan natin dahil ipinapangako ng local government unit ng Valenzuela at ng BFP na may mananagot dito at isa yan sa talagang tututukan nila maliban sa pagtulong sa mga kaanak ng mga biktima. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Mark Salazar. Mag-ingat kayo dyan.